Sa isang liblib na baryo, may isang batang ulila na inampon ng mag-asawang magsasaka. Tahimik at payapa ang kanyang mundo hanggang sa isang gabi, biglang nagsilabasan ang mga nilalang ng kadiliman. Habang ang mga tao'y nagtatago at ang hangin ay nagdadala ng bulong ng kasamaan, isang mahiwagang tinig ang tumawag sa bata. Isang diwata na tila matagal na siyang hinihintay. Simula noon, unti-unting nalaman ng bata ang lihim ng kanyang pinagmulan at ang napakalaking papel na kanyang ginagampanan sa laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa isang malayong baryo sa paanan ng bundok ng Makiling, naninirahan ang isang simpleng mag-asawang magsasaka na sina Mang Teban at Aling Rosa. Hindi sila binyayaan ng sariling anak, ngunit kahit mahirap ang buhay ay kontento na sila sa pag-aararo ng lupa, pagtatanim ng gulay, at paminsan-minsang paglalako sa bayan. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubo na nakatayo malapit sa gilid ng gubat, kung saan kadalasan ay tahimik at malamig ang paligid. Isang hapon, habang papauwi na si Mang Teban galing sa pangangahoy, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na pag-iyak mula sa loob ng gubat. Sa umpisa ay inakala niyang kuting lang iyon na naiwan ng kanyang ina. Ngunit habang siya ay lumalapit, mas lalo niyang nararamdaman ang paninindig ng kanyang balahibo. May kakaiba sa tinig ng iyak, parang masakit, parang takot, at parang hindi mula sa isang hayop. Sa pagitan ng mga punong kahoy at mga ugat na baluktot, natagpuan niya ang isang batang babae, wala pang 7 taong gulang, hubad, marumi, at tila walang malay sa kanyang paligid. May sugat ito sa tuhod at may mga galos sa braso. Sa kabila ng kalagayan nito, may kakaibang ningning sa balat nito, tila basinag ng araw ang tumatama kahit nasa lilim ng gubat. Diyos ko, bulalas ni Mang Teban, agad na lumuhod sa tabi ng bata. Anong nangyari sa iyo, Hija? Ngunit ang bata ay hindi nagsalita. Dahan-dahan lamang nitong iminulat ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon ay para bang may malamig na hangin humaplos sa mukha ni Teban. Mapanglaw at malalim ang tingin ng bata, na para bang may pinanggagalingang lungkot na hindi pangkaraniwan. Walang nagawa si Mang Teban kundi ang buhatin ang bata at dalhin ito pauwi sa kanilang kubo. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Aling Rosa. Saan mo naman nakuha ang batang yan? Parang galing sa bundok. Yan na ang iniisip ko, sagot ni Teban habang inihihiga ang bata sa banig. Walang kahit anong gamit. Walang pangalan. Ni hindi umiimik. Pero buhay at may ulirat. Inalagaan nila ang bata, pinakain, pinaliguan, at binigyan ng mga lumang damit. Lumipas ang ilang araw ngunit nanatiling tahimik ito. Hindi ito umiiyak, hindi tumatawa, at madalas ay nakatingin lang sa malayo, tila ba may hinihintay o binabantayan. Sa kabila nito, napansin ni Rosa na mabilis gumaling ang mga sugat ng bata. Isang linggo pa lang ay tila wala na itong galos, at mas lalong kuminis ang balat nito. Dahil sa kawalan ng pangalan, pinangalanan nila ang bata ng Luna, dahil sa malamig at mapanlikhang tingin nito, gaya ng buwan sa gabi. Misteryo sa katahimikan hindi naglaon, kumalat ang balita sa buong baryo na may batang napulot sina Mang Teban sa gubat. Maraming kapitbahay ang curious at nagtatanong kung kaninong anak iyon. Ngunit kahit sa pagtatanong sa mga karatig baryo, wala ni isa ang nagsabing may nawawalang bata. Walang ulat ng nawawala, walang poster, walang naghahanap. Para bang ang batang si Luna ay kusang lumitaw mula sa loob ng kagubatan. Isang gabi, habang natutulog sina Teban at Rosa, nagising si Rosa sa mahinang pagkilos ng banig. Pagkasilip niya, nakita niyang wala si Luna. Agad niyang ginising si Teban. Teban! Wala si Luna! Saan kaya siya nagpunta?
Agad silang lumabas, dala ang lampara. Sa kanilang paghahanap ay nakita nila si Luna sa gitna ng bakuran, nakaupo sa ibabaw ng isang bato, nakatingala sa buwan. Tahimik ito ngunit tila ba may kinakausap sa isip. Lumapit si Rosa. Luna. Anak, anong ginagawa mo dito sa labas? Dahan-dahan lamang siyang lumingon. Nakikinig po ako, bulong nito. Sa ano? Sa pagkakataong iyon, tiningnan lang siya ni Luna, matalim, malamig, ngunit mapayapa ang mata. Walang idinagdag pa. Dinala siya ni Rosa pabalik sa loob. Pagsisimula ng kababalaghan makalipas ang ilang linggo, mas marami pang kakaibang bagay ang napansin ng mag-asawa. Si Luna ay hindi natatakot sa dilim. Nakakapunta siya sa gubat mag-isa at bumabalik ng walang galos, kahit maputik ang daan at may mababangis na hayop. Nakita pa ni Mang Teban minsang kalaro ni Luna ang isang sawa, hindi siya kinakagat o tinatakot nito, kundi tila sumusunod pa sa utos niya. May isang pagkakataon pa nga na si Aling Rosa ay nadulas sa kusina at nagkagasgas sa binti. Agad lumapit si Luna, hinawakan ng sugat, at pagkaraan ng ilang minuto ay tila nawala ang kirot at naghilom ang balat. Luna, paano mo nagawa yon? Tanong ni Rosa, halos mangiyak-ngiyak sa gulat. Ito po ang sinabi ng diwata na gawin ko, mahinang sagot ni Luna. Nang tanungin pa nila kung sino ang diwata, sinabi ni Luna na ito ay isang babae na dumadalaw sa kanya sa panaginip, isang nilalang na may mahabang buhok, mata na parang mga bituin, at tinig na parang hangin sa kagubatan. Ayon kay Luna, ito raw ang bumabay sa kanya palabas ng gubat at nagsabing manatili siya sa mga mabubuting tao hanggang dumating ang tamang panahon. Pag-aalangan at takot ng baryo, habang patuloy ang tahimik na pamumuhay ng mag-anak, napansin din ng ibang taga-baryo ang mga kakatwang bagay. May mga pagkakataong naglalakad si Luna sa gitna ng ulan, ngunit hindi man lang nababasa. Minsan, nakita siya ng isang matandang babae na nakikipaglaro sa mga alitaptap na tila sumusunod sa kanyang dalaw. May ilan na ang nagsimulang magbulong-bulungan. Aswang kaya yung batang yon? O baka naman engkanto? Hindi ba't may kwento sa gubat na may mga nilalang na kumukuha ng anyo ng tao? Dahil dito, may ilan nang umiiwas kay Luna at sa pamilya ni Mang Teban. Ngunit hindi ito inalintana ng mag-asawa. Para sa kanila, si Luna ay isang pagpapala, mahiwaga man, ngunit mabait, mapagmahal, at tila sagot sa kanilang panalangin ng pagkakaroon ng anak. Sa likod ng katahimikan, ngunit sa katahimikang iyon, nagsisimula ng gumalaw ang dilim. Sa liblib na bahagi ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Mga matang gutom, mapula, at puno ng pagnanasa sa laman ng tao. Mga aswang, mga nilalang ng gabi na unti-unting nabubuhay muli sa mga puok na matagal ng tahimik. At si Luna ay tila alam ang paparating. Minsang nahuli ni Mang Teban si Luna na nakaupo sa paanan ng puno ng balete, pabulong na may sinasabi. Naririnig ko na sila, anya. Dumadami na ang boses. Paparating na sila, Tay Teban. Simula nang dumating si Luna sa buhay ni Mang Teban at Aling Rosa, tila unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa una, ang presensya ng bata ay tila biyaya, masigla, masunurin, at hindi marunong magreklamo. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napapansin nilang unti-unting lumalalim ang hiwaga sa pagkatao ni Luna. Hindi na ito simpleng pagiging mahiwaga lamang, kundi tila may mga kapangyarihang lumilitaw sa likod ng kanyang katahimikan, mga abilidad na hindi maipaliwanag at hindi likas sa isang batang gaya niya. Luna at ang mga hayop isang umaga, habang abala si Mang Teban sa kanyang mga pananim sa palayan, may narinig siyang tawanan at tila ingay ng mga hayop.
Nang lumingon siya sa direksyon ng ilog, laking gulat niya sa kanyang nakita. Si Luna, nakaupo sa isang batuhan malapit sa tubig, ay pinalilibutan ng iba't ibang hayop, isang usa, isang kawan ng mga ibon, ilang unggoy, at maging isang ligaw na aso na karaniwang mailap sa tao. Lahat ng ito ay tila payapang nakikinig sa mga salitang binubulong ni Luna. Parang may musika sa kanyang tinig na hindi pangkaraniwan. Tumayo si Mang Teban, nanginginig ang balikat. "Luna!" sigaw niya. Paglingon ng bata, umiti lamang ito at kumaway. Tumakbo ang mga hayop pabalik sa gubat, habang si Luna ay naglakad papunta sa kanya na parang walang nangyari. "Naglalaro lang po ako, Tay," anya. "Hindi po sila nananakit. Kaibigan ko sila." Napakamot na lamang si Teban. Alam niyang hindi normal ang kanyang nakita, ngunit sa puso niya, hindi niya kayang katakutan ang bata. Sa halip, may nararamdaman siyang malalim na koneksyon, parang matagal na silang magkaugnay, kahit pa hindi niya ito tunay na anak. Hindi na pangkaraniwang bata minsan naman, habang pinupunasan ni Aling Rosa ang basang sahig sa kusina, nadulas siya at bumagsak. Napaiyak siya sa sakit dahil tila nabali ang kanyang tuhod. Dali-daling lumapit si Luna at lumuhod sa tabi niya. Tahimik itong nagdasal, saka inilapat ang dalawang kamay sa masakit na bahagi. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting nawala ang kirot. Nang tingnan ni Rosa ang kanyang tuhod, tila walang bakas ng pagkakadulas o pilay. "Mahal na Birhen," bulalas ni Rosa. "Ano ng klaseng bata ka ba, Luna?" "Di po ako masamang nilalang, Nanay Rosa," bulong ng bata. "Tinuruan po ako ng diwata ng kalikasan." At doon na nagsimulang ikwento ni Luna ang tungkol sa iboses sa kanyang panaginip. Anya, may isang diwata na palaging bumibisita sa kanyang panaginip. Isang babae na nakaputi, may koronang bulaklak, at mata na parang salamin ng langit. Ang diwata raw ang nagsabi sa kanya kung paano gamutin ang sugat, kung paano kausapin ang hayop, at kung paano protektahan ang sarili sa mga nilalang na masama. Hindi agad naniwala si Aling Rosa, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang may malalim na misteryo sa batang ito. Hindi na siya basta ordinaryong tao. Ang gabi ng pagkawala ngunit hindi lahat ay nananatiling mapayapa. Isang gabi, biglang nawala si Luna sa kanilang bahay. Nang makita nilang wala siya sa kanyang banig, agad silang naghagilap. Bitbit ang lampara, nilibot nila ang buong paligid. Tinawag nila ang kanyang pangalan sa gitna ng dilim. Sa kanilang paglalakad papasok ng gubat, may narinig silang mga tila awitin, mahihinang bulong na parang nagmumula sa di mabilang na bibig. Tila may isang pulutong ng mga tinig na sabay-sabay na sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng mga puno, nakita nila si Luna, nakatayo sa gitna ng isang bilog ng mga nagliliwanag na alitaptap. Nakapikit siya, nakataas ang kamay, at tila may binibigkas na matandang wika. "Luna!" sigaw ni Rosa. Dumilat si Luna, at kasabay noon ay nawala ang liwanag. Bumalik siya sa katinuan at naglakad patungo sa kanila. "Pasensya na po. Kausap ko lang po sila," ani Luna. "Nababahala na sila sa mga aswang." "Malapit na raw po." "Aswang?" tanong ni Teban, nanlamig ang batok. "Saan mo naman nakuha ang ganyang ideya?" "Hindi lang po ideya, Tay. Totoo po sila. Matagal na po silang nagtatago, pero nararamdaman ko na po ang kanilang dalaw. Nasa paligid na po sila." Simula ng alinlangan makalipas ang gabing iyon, tila hindi na mapakali ang mga taga-baryo. May ilang nakarinig na rin ng pag-ungol sa gabi, ng malalakas na hampas sa bubong, at ng mga aninong gumagapang sa labas ng kanilang bahay. At sa gitna ng lahat ng ito,
unti-unti na ring kumakalat ang tsismis tungkol kay Luna. Ang ilang matatanda ay sinasabing hindi normal ang bata. May nagsasabing baka raw ito ang dahilan ng mga kababalaghan sa baryo. Dinala ng mag-asawa ang malas, sabi ng isa. Baka siya ang aswang, dagdag ng isa pa. Hindi lingid kina Teban at Rosa ang mga bulong-bulungan. Ngunit hindi sila natinad. Mahal na nila si Luna. At sa kabila ng takot ng iba, sila mismo ang nakakakita sa kabutihang loob ng bata. Bantay ng kalikasan, habang patuloy ang mga kababalaghan sa baryo, mas tumitibay ang koneksyon ni Luna sa kanyang panaginip. Araw-araw, bago magising, kausap niya ang diwata sa kanyang panaginip. Luna, sabi ng diwata. Dumarami na ang mga nilalang ng dilim. Darating ang gabi na kailangang mong pumili, manatili sa anyo ng tao, o gamitin ang iyong kapangyarihang hindi mo palubusang nauunawaan. Bakit po ako? Tanong ni Luna. Bakit ako ang napili? Dahil ikaw ay bunga ng dalawang mundo. Isa kang bantay. Isang nilalang ng liwanag na isinilang para labanan ang dilim. Isang bagyong parating sa mga susunod na araw, tila mas lalong dumidilim ang paligid ng baryo. Bumibigat ang hangin tuwing gabi, at may mga hayop na nawawala. Isang kambing ang natagpuang wala ng laman ng tiyan, para bang may sumipsip ng lahat ng laman loob nito. Nagtipon ang mga tao sa simbahan upang magdasal at magsindi ng kandila. Ngunit sa gitna ng takot, may ilan pa ring nagsusulong na palayasin si Luna. Baka siya ang dahilan ng lahat, sigaw ng isa. Hindi natin kilala ang batang yan, sabi ng matandang lalaki. Ngunit lumapit si Aling Rosa sa harapan. Huwag kayong magpadala sa takot. Tinulungan kami ni Luna. At kung may masamang darating, naniniwala akong siya ang ililigtas sa atin. Tahimik ang bata. Ngunit gising ang gubat sa gitna ng sigawan at takutan, si Luna ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, may namumuo ng apoy. Alam niyang malapit na ang gabing kinatatakutan ng lahat. At sa likod ng gubat, ang mga aswang ay nagsisimula ng gumalaw. Nagsimula ang ikatlong bahagi ng kwento sa isang gabi ng katahimikan, masyadong tahimik na tila pinipigil ang hininga ng buong baryo. Sa gitna ng dilim, isang panaginip ang muling bumisita kay Luna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito basta't panaginip lamang, ito na ang hudyat ng pagdating ng giyera sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang diwata sa gitna ng apoy sa kanyang panaginip, nakita ni Luna ang diwata, nakasuot ng puting damit, ngunit ngayon ay nababahiran ng abo at dugo. Sa likuran niya, isang kagubatang nagliliyab, at sa langit ay mga aninong may pakpak, humahalakhak at lumilipad sa gitna ng usok. Luna, wika ng diwata, dumating na sila. Sino po? Tanong ng bata, nanginginig ang tinig. Ang mga aswang. Ang mga dating itinaboy ng liwanag ay bumalik. At ngayon, ikaw ang tangi nating pag-asa. Nalito si Luna. Ako po? Pero bata lang ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ka basta bata, Luna. Ikaw ay isinilang mula sa sinapupunan ng isang nilalang na hindi tao, at pinalaki ng mga taong may pusong dalisay. Dugo ng diwata at halimaw ang dumadaloy sa iyo, ngunit sa iyo nakasalalay kung anong anyo ang pipiliin mong yakapin. Pagmulat mula sa panaginip, pagmulat ng mga mata ni Luna, basang-basa ang kanyang katawan sa pawis. Labas ang kanyang hininga, at tila may bigat sa kanyang dibdib. Nang silipin niya ang bintana, may makapal na ulap sa langit. Wala man lang buwan, isang masamang senyales. Lumabas siya at nakita si Mang Teban na abala sa pag-aasikaso ng mga kulungan ng manok. Si Aling Rosa na may nagsisiga ng dahon sa harap ng bahay.
Tila kapwa nila ramdam ang paparating na panganib. Nanay, tatay, tawag ni Luna. Kailangan po nating maghanda. Paparating na po sila. Tumingin si Mang Teban sa anak-anakan. Sino ang paparating? Ang mga aswang. Hindi alam ni Teban kung tatawanan ba ang bata o paniniwalaan. Ngunit sa paraan ng pagkakabigkas nito, ang tono, ang determinasyon, parang hindi lang basta imahinasyon ng bata ang kanyang sinasabi. Mga palatandaan ng kadiliman ilang araw matapos ang panaginip, sunod-sunod ang kababalaghan sa baryo. May isang buntis na babae ang napaiyak sa takot nang makita ang anino ng isang dambuhalang nilalang sa bintana habang siya ay natutulog. May isang matandang lalaki naman ang natagpuang walang buhay sa gubat, tila pinaghati-hatian ng mga mababangis na hayop, ngunit walang bakas ng kagat o kalmot. Lalong lumalim ang takot ng mga tao. Sa mga mata ng matatanda, bumalik ang mga alamat ng aswang na kanilang tinatawag na kalibonan, mga matandang aswang na itinaboy pa noong panahon ng kanilang mga ninuno. Matagal na raw silang nagtatago sa liblib na bahagi ng kagubatan, at ngayoy bumalik upang maghasik ng lagim. Konsultasyon sa matandang albularyo. Dinala ni Teban si Luna sa isang matandang albularyo na kilala bilang Kadoro, isang retiradong manggagamot at tagabantay ng lumang kaalaman sa baryo. Tahimik na pinagmasdan ni Kadoro si Luna. Tila binabasa niya ang aura ng bata. Maya-maya nagsalita siya. Hindi ito ordinaryong bata, anya. Ang lakas niya ay hindi galing sa itim na mahika, kundi sa purong kalikasan. May bahagi siya ng diwata sa kanyang laman, ngunit may bakas din ng sumpa. Kailangan niyang malaman kung sino siya, bago pa tuluyang lumitaw ang kanyang anyo sa gitna ng dilim. Anong anyo po? Tanong ni Aling Rosa. Isang nilalang na maaaring maging anghel o maging halimaw. Depende sa kanyang desisyon. Paglilinis ng baryo bilang paghahanda, nagsimulang maglibot si Luna sa mga bahay ng baryo, kasama sina Teban, Rosa, at ilang matapang na kabataang lalaki. Naglagay sila ng asin sa mga pintuan, ng bawang sa mga bintana, at ng anting-anting sa bawat poste. Ngunit kahit anong paghahanda nila, ramdam pa rin ang bigat ng hangin. Sabi ng mga matatanda, kapag nawawala ang sigaw ng mga kuliglig at huni ng uwak, tiyak na may malapit na panganib. At isang gabi, biglang naglaho ang ingay ng gubat. Tahimik. Sobrang tahimik. Ang muling pagkikita sa panaginip kinagabihan, muling nanaginip si Luna. Ngunit ngayon, nasa gitna siya ng isang lawa. Sa kabila ng lawa, nakatayo ang diwata, tanga ng isang mahiwagang puno na kumikinang sa dilim. Luna, wika ng diwata. Panahon na para piliin mo kung anong anyo ang yayakapin mo. Paano ko po malalaman kung tama ang pipiliin ko? Pakinggan mo ang puso mo. Ang puso mo ang magiging sandata mo. Hindi mo kailangan ng espada o bala, dahil ang tunay mong lakas ay nasa katapatan mo sa liwanag. Paano ko po kayo matutulungan? Iligtas mo ang mga taong nagmahal sa iyo, Luna. At kung kakailanganin mong isakripisyo ang sarili mo, gawin mo ito ng may dangal. Sa sakripisyo, doon lumilitaw ang tunay na kabayanihan. Ang propesya ng diwata bago siya magising, may iniabot ang diwata sa kanya, isang singsing na yari sa ginto at may ukit na mga sinaunang letra. Nang isuot ito ni Luna sa panaginip, nagliwanag ang kanyang katawan. Ang singsing na ito ang magsisilbing lagusan ng iyong kapangyarihan, paliwanag ng diwata. Ngunit tandaan mo, ang sinumang gumagamit nito para sa pansariling kasakiman ay susunugin ng sarili nitong lakas. Paano ko po malalaman kung kailan ko ito dapat gamitin? Kapag ang liwanag ay muntik ng mamatay. Pagdilat ng mga mata ni Luna,
nasa kanyang palad ang tunay na singsing mula sa panaginip. Tiwala ng magulang ipinakita ni Luna ang singsing kina Teban at Rosa. Hindi na sila nagtaka. Alam nilang ang batang ito ay hindi ordinaryo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal nila ay hindi nagbago. Anak ka namin, Luna, ani Aling Rosa habang niyayakap ang bata. At kahit paano ka, kahit saan ka galing, kami ang magiging lakas mo. Niyakap ni Luna ang kanyang mga magulang. Hindi man niya sabihin, ramdam nilang nasa bingit na sila ng isang malaking laban. Paghahanda sa laban muling bumalik si Luna kina Kadoro upang maghanda. Tinuruan siya ng mga sinaunang dasal, ng mga pangontra, at ng mga ritual na makatutulong upang pataasin ang kanyang koneksyon sa kalikasan. Ngunit sa kabila nito, alam ni Kadoro na sa huli, si Luna lamang ang makakatalo sa dilim dahil nasa kanya ang puting liwanag ng diwata. At habang siya'y nagsasanay, naramdaman niya ang pagdating ng mga anino sa paligid. Malapit na sila, anya sa sarili. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, lalaban si Luna, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong baryo na minahal siya, kahit na siya ay kakaiba. Bahagi 4 ng Diwatang Gumabay ay Mahiwagang Bata, Kwentong Aswang, True Story. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa kabubatan. Ang simoy ng hangin ay naging malamig, at ang mga aso sa baryo ay nagsimulang tahulan ng walang tigil. Para bang may nakikita silang hindi maaninag ng mata ng tao. Ngunit si Luna, sa kanyang kalmadong paninindigan, ay alam na, darating na sila. Tahimik na baryo, magulong kaluluwa, tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig. Walang lagaslas ng dahon. Parang huminto ang mundo. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ng mga tao sa baryo ang kilabot na gumagapang sa kanilang mga batok. Ang mga matatanda ay nagsindi ng insenso. Ang mga bata ay pinatulog na maaga, ngunit hindi rin sila mapakali. Tila may bigat sa kanilang mga dibdib. Samantala, sina Luna, Mang Teban, Aling Rosa, at Kadoro ay nasa gitna ng paghahanda sa plaza, ang pusod ng baryo. Doon nila inilagay ang mga anting-anting, mga tapayan ng banal na tubig, asin, at dasal na inukit sa mga kahoy at bato. Sa gitna, nakatayo si Luna, suot ang simpleng puting damit at hawak ang singsing na galing sa diwata. Ang pagdating ng anino bandang hating gabi, nagsimulang dumilim ang langit, hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa mga nilalang na lumilipad sa paligid. Unang nakita ng mga tanod ang anino, isang matangkad na babae na may mahabang buhok, nakabitin sa puno ng balete. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang bibig ay nakanganga na parang sinisigaw ang pangalan ng kamatayan. Aswang, sigaw ng tanod. Nagkagulo ang baryo. Ang mga tao'y nagsipagtakbuhan, habang ang mga halimaw ay naglabasan mula sa kakahuyan, humahalinghing, tumatawa, at kumakain ng mga hayop sa bakuran. May isang matanda ang nadagit ng nilalang na may pakpak. Ang kanyang sigaw ay sumapol sa puso ni Luna. Ang unang laban hindi na nagdalawang isip si Luna. Tumayo siya sa gitna ng plaza, iniangat ang kanyang kanang kamay, at isinuot ang singsing. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang katawan ni Luna ay binalot ng tila ginintuang liwanag, at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang apoy, hindi ng galit, kundi ng paninindigan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lakas ng kanyang dugo. Ang kanyang pandinig ay luminaw, ang kanyang paningin ay tumalim, at ang bawat kilos ng kalaban ay parang naaninag niya kahit bago pa ito mangyari. Lumapit sa kanya ang isa sa mga aswang, matanda, kuba, at may matutulis na kuko. Tumalon ito sa ere upang sumunggab sa kanya, ngunit itinapat ni Luna ang kanyang palad. Ngalan ng liwanag ng diwata, tumigil ali.
Isang silakbo ng liwanag ang tumama sa aswang. Sumigaw ito ng ubod lakas, nagliliyab, at biglang nawala na parang abo na tinangay ng hangin. Ang labanan sa buong baryo kasabay ng pagsalakay ng mga aswang, nagsimulang ipagtanggol ng mga taga-baryo ang kanilang tahanan. Ang mga binata ay may dalang sibat na may buntot ng palad ng saging na may asin. Ang mga matatanda ay nagdarasal sa harap ng apoy. Ang kababaihan ay hawak ang bawang, luya, at langis na ginawang pampahid sa mga pintuan. Si Luna ay patuloy sa paglalakad sa gitna ng kaguluhan, inililigtas ang bawat taong nadadagit. Ang kanyang kapangyarihan ay parang inilalapit ng kalikasan mismo sa kanya, ang lupa'y gumagalaw sa kanyang hakbang, ang hangin ay sumusunod sa kanyang utos. Ngunit habang lumalakas ang kanyang enerhiya, may isang nilalang ang hindi basta-basta naapektuhan ng kanyang liwanag. Isang matandang lalaki, napakaitim ng balat, kulubot ang mukha, at ang mga matay itim na parang bangin. Sa kanyang katawan ay may mga palatandaan ng pagiging kalibonan, isa sa mga pinakamatandang aswang na nabuhay mula pa noong unang panahon. Ang kalibonan, pinuno ng dilim, Jelinan, sabi ng kalibonan. Kaya pala mabangong-mabango ang baryong ito. May diwata na silang alaga. Humarap ito kay Luna. At ikaw ang dahilan ng lahat. Bata, halika. Sama ka sa amin. Ikaw ay nilalang ng dilim, huwag mong tanggihan ang sarili mong pagkatao. Ngunit mariing umiling si Luna. Hindi ako isa sa inyo. Hindi kailanman magiging kayo. Napangiti ang kalibonan. Tignan natin ang enkwentro, liwanag dilim nagharap sina Luna at ang kalibonan sa gitna ng baryo. Habang naglalaban, tila bumagal ang oras. Ang kanilang lakas ay nag-umapaw, si Luna, gamit ang liwanag ng diwata, ang kalibonan, gamit ang itim na usok ng sumpa. Ilang ulit silang nagpalitan ng enerhiya. Bawat bagsak ng kamay ng kalibonan ay lumilikha ng bitak sa lupa. Bawat sigaw ni Luna ay nagbibigay buhay sa mga tanim sa paligid. Ngunit malakas ang kalibonan. Sa isang iglap, naitulak nito si Luna papalayo. Tumilapon siya at bumangga sa isang punong kahoy. Ano, bata, paungot siya nito. Hanggang diyan lang ba ang kaya mo? Ngunit sa kanyang pagkakahandusay, naalala ni Luna ang mga sinabi ng diwata, ang puso mo ang tunay mong sandata. Ang gising ng kapangyarihan pumikit si Luna. Inalala niya ang mukha ni Aling Rosa. Si Mang Teban. Ang buong baryo. Ang pagkakaibigan. Ang pagmamahal. Ang sakripisyo. Sa kanyang puso, sumiklab ang tunay na kapangyarihan, isang apoy ng kabutihan. Isang uri ng enerhiya na hindi kayang tabunan ng kadiliman. Pagmulat niya, kumislap ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang likuran, tila may sumibol na pakpak, hindi literal, kundi enerhiyang hugis pakpak ng liwanag. Tumindig siya, at sa isang iglap, sinugod ang kalibonan. Sa isang hampas ng kanyang palad, pinasok niya ang puso ng nilalang. Sapat na ang kadilimang dinala niyo sa mundo. At sa huling salitang iyon, bumalot ang liwanag kay Luna at sa kalibonan. Nagsigawan ang mga aswang, nagsitakbo, nagsunog, naglaho. At sa gitna ng usok, isa lamang ang nanatili, si Luna, nakaluhod, umiiyak. Pagkatapos ng laban pagsikat ng araw, tahimik ang baryo. Maraming bahay ang nasira, ilang hayop ang nawala, ngunit walang isa mang tao ang namatay, salamat kay Luna. Niyakap siya ni Teban at Rosa. Si Kadoro ay lumapit at mumiti. Ang bata ng propesya ay gising na. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa likod ng katahimikan, may mas malalim pang panganib na darating.
Ang panaginip na gabay ilang gabi matapos ang malagim na pag-atake ng mga aswang, muling napanaginipan ni Luna ang diwata. Ngunit ngayon, hindi na ito isang mapayapang tanawin ng kagubatan, kundi isang lugar na puno ng ulap, ilaw, at mga palasyo ng kristal na lumulutang sa himpapawid. Luna, tawag ng diwata. Panahon na upang makilala mo ang tunay mong pinagmulan. Sa panaginip, hinawakan siya ng diwata sa noo at nagsimulang magbukas ang isang mahiwagang pintuan. Sa pagpasok niya roon, tila lumusong siya sa isang ilog ng alaala, ang kanyang kapanganakan, ang ritual ng mga diwata, at ang paghihiwalay sa kanyang mga magulang upang mailigtas siya sa isang propesya. Pagmulat ni Luna, naramdaman niyang hindi lang ito panaginip. May iniwan ng diwata sa kanyang palad, isang kristal na hugis patak ng ulan, kumikislap sa sinag ng araw. Ang paalam at pangakong pagbabalik bago simulan ang paglalakbay, kinausap ni Luna sina Aling Rosa at Mang Teban. Hindi ko alam kung gaano katagal ako mawawala, anya, pero kailangan kong malaman kung sino talaga ako at kung paano ko kayo mapoprotektahan. Luha ang niyakap siya ni Aling Rosa. Hindi mo kailangang hanapin pa kung sino ka, anak, wika nito. Alam naming ikaw ay kabutihan. Pero kung kailangan mong tahakin ang landas ng iyong kapalaran, susuportahan ka namin. Ibinigay ni Mang Teban kay Luna ang kanyang lumang tungkod, isang kahoy na puno ng ukit ng mga sinaunang dasal. Hindi yan basta kahoy, sabi niya. Yan ay ginamit ng ninuno ko upang talunin ang isang manananggal. Gamitin mo kung kinakailangan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda, nilisan ni Luna ang baryo. Tinahak niya ang landas patungo sa pusod ng kagubatan, kung saan hinintay siya ng portal patungo sa mundo ng mga diwata. Ang mundo ng liwanag pagdating sa paanan ng isang malalim na kuweba, lumitaw ang liwanag mula sa kristal sa kanyang palad. Nagsimulang umikot ang hangin, gumalaw ang mga halaman, at biglang lumitaw ang isang pintuang gawa sa puting bato at ginintuang ukit. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng kakaibang liwanag. Ang paligid ay puno ng mga puno na parang gawa sa salamin, mga ibong kasing liit ng bubuyog, ngunit may buntot na parang sinag ng araw, at mga nilalang na may anyong tao, ngunit may pakpak ng paru-paro, mata ng bituin, at boses na parang tugtugin ng hangin. Isang matandang diwata ang lumapit sa kanya, ang matriarka ng kanilang lahi. Maligayang pagbabalik, Luna, anya. Ikaw ang huling tagapagmana ng liwanag ng Karadlaw. Ang katotohanan ng kanilang lahi sa mundo ng mga diwata, natutunan ni Luna ang kasaysayan ng kanyang lahi. Noon pa mang sinaunang panahon, may dalawang lahi na naglalaban sa anino ng mundo, ang mga Karadlaw, mga tagapagdala ng liwanag at balanse, at ang kalibunan, mga nilalang ng dilim na nais ang kaguluhan at takot. Ang mga Karadlaw ay bihira nang makialam sa mundo ng tao, ngunit nang ipanganak si Luna, isang tanda ang lumitaw sa langit na siya ang magiging huling tagapagtanggol ng liwanag, isang nilalang na isinilang bilang tao, ngunit may pusong diwata. Sa kadahilanang iyon, kinailangang itago siya sa mundo ng mga mortal. Ngunit ngayong aktibo na muli ang mga kalibunan, panahon na para siya ay bumalik at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pagsasanay ng katawan, isip at kaluluwa sa mga susunod na linggo, sinanay si Luna ng mga diwata. Ang kanyang guro ay si Siraya, isang diwata na dalubhasa sa sining ng elemental na pakikipaglaban, ang pagsasama ng damdamin, elemento, at alaala sa isang anyo ng depensa. Pinagsanay siya sa pagkontrol sa hangin upang makaramdam ng presensya sa paligid. Pag-awit ng alon, mga orasyon na kayang gamutin ang sugat o lasunin ang kalaban. Pag-ukit ng liwanag, upang lumikha ng mga sagradong sagisag na kayang itaboy ang dilim. Ngunit hindi lang lakas ang kanilang itinuro kay Luna.
Pinaalala rin nila sa kanya na ang pinakamalakas na armas ay puso't layunin. Ang temptasyon sa lilim ng bundok isang gabi, habang nag-ensayo si Luna sa tuktok ng bundok ng Salinlahi, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig, ang kalibonan na kanyang nakaharap sa baryo. Ngunit ngayon, ito'y nasa anyo ng isang bata, umiiyak, nagmamakaawa. Tulungan mo ako'y nawawala dahil sa kanyang malasakit, nilapitan ito ni Luna. Ngunit bago pa siya makalapit, lumabas si Siraya mula sa dilim. Iyan ay ilusyon. Isa iyang bitad. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng bata at naging isang nilalang na parang uod na may matulis na ngipin. Tinangka nitong sakmalin si Luna, ngunit nasugatan lamang ito nang biglang sumiklab ang liwanag sa kanyang katawan. Doon niya naintindihan ang kanyang puso ay hindi lamang pinagmumula ng liwanag, kundi proteksyon laban sa pandaraya ng kadiliman. Ang pagsubok ng tatlong diwata bilang huling hakbang sa kanyang pagsasanay, kailangang harapin ni Luna ang tatlong diwata ng panahon, tagapag-alaga ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa silid ng salamin ng guni-guni, nilahad sa kanya ang kanyang pinanggalingan, ang mga sugat sa pagkabata, ang lungkot ng pagiging kakaiba, at ang pagmamahal ng kanyang adoptive family. Sa silid ng bituin, nakita niya ang kasalukuyang digmaan, ang unti-unting paggapang ng kadiliman sa mga baryo, sa mga tao, at sa kanilang mga puso. At sa huli, sa silid ng ulan, ipinakita sa kanya ang dalawang posibleng hinaharap, isang mundo ng pagkawasak kung siya'y matatalo, at isang mundo ng pag-asa kung siya'y mananalo. Dito pinagtibay ang kanyang loob. Ang huling biyaya ng diwata sa kanyang pagbabalik sa baryo, binigyan siya ng mga diwata ng huling regalo, isang kwintas na may pulang mutya. Ito raw ang selyo ng kanyang pagiging ganap na karadlaw. Gamit ito, maaari na siyang tawagin ng mga diwata kung kailangan ng tulong. Ngunit may babala rin, kapag ginamit mo ito sa maling layunin hindi ka na makakabalik. Pagbabalik sa mundo ng tao pumasok muli si Luna sa portal. Sa kanyang paglabas, bumungad sa kanya ang baryo, tahimik, tila walang tao. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng panganib. Naglakad siya patungo sa gitna ng plaza. Wala na roon ang mga kaibigan niya. Sa halip, may isang malaking aninong nakatayo sa altar. Ikaw na ba ang ganap na tagapagmana, wika nito? Dahil oras na para simulan ang huling yugto, sa kanyang pagbalik mula sa mundo ng mga diwata, inasahan ni Luna na sasalubungin siya ng mga ngiti at yakap mula kina Aling Rosa at Mang Teban. Subalit sa kanyang paglapag sa labas ng kanilang tahanan, tumambad sa kanya ang katahimikang puno ng kaba. Ang mga pinto ay nakasara, ang mga bintana'y takip ng mga telang kulay abo. Sa gitna ng daan, may mga bakas ng dugo, at sa paligid ay nagsusulputan ang mga uwak, hudyat ng kamatayan at panganib. Tinawag niya si Aling Rosa. Wala siyang sagot. Pinuntahan niya ang bahay ni Nakamando, ang matandang manggagamot ng baryo, ngunit doon ay wala ring tao, tanging sirang mesa, basag na bote, at isang palamuti sa altar na may sulat, walang sinumang makakawala sa anino ng kalibonan. Ang pagbabalik ng nilalang sa anino sa gitna ng plaza, may isang altar na itinayo, at sa gitna nito ay ang estatwa ng isang nilalang, may pakpak na balat ng paniki, mga kuko ng matanda, at bibig na may dalawang dila. Isa ito sa mga mataas na nilalang ng kalibonan, ang itim na general, pinuno ng mga aswang sa kanilang rehiyon. Sa ilalim ng estatwa, nakakadena si Mang Teban. Mahina, duguan, at halos wala ng malay. Mang Teban, sigaw ni Luna, tumatakbo upang iligtas siya. Ngunit bago pa siya makarating, isang malakas na alingawngaw ang nagmula sa langit.
Mula sa itim na ulap, bumaba ang nilalang, isang babaeng may buhok na parang ahas, mata ng bulalakaw, at tinig na malamig gaya ng hukay. "Kamusta, Luna?" wika nito. "Matagal ka naming hinintay." Ang pagtitipo ng dilim sa isang iglap, nagsilabasan mula sa mga anino ang iba't ibang anyo ng kasamaan, mga tikbalang, manananggal, sigbin, at mga aswang na may baling mga ulo at baluktot na katawan. Lahat sila ay sumasamba sa babaeng nagpakilalang si Kalina, ang itinalagang general ng Kalibonan upang sakupin ang Luzon. "Bakit niyo ito ginagawa?" sigaw ni Luna. Dahil sa wakas, ang ilaw na itinatago ng mga diwata ay matutuklasan. At ikaw, Luna, ikaw ang susi sa pagbubukas ng huling pinto ng kadiliman. Natahimik si Luna. Isang bangungot ang lumilitaw, ang kanyang presensya pala mismo ang dahilan ng pagkubkob ng dilim. Ang simula ng labanan hinugot ni Luna ang tungkod na bigay ni Mang Teban. Sa isang kumpas, lumitaw ang sagradong liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Mula sa kalangitan, sumiklab ang mga ilaw na tila kidlat, ang tanda na ang mga diwata ay nagbabantay. Bumuo ng bilog si Luna sa lupa, isang pananggalang ng liwanag. Ngunit mabilis ang mga kalaban. Isa-isang sinubukang pasukin ng mga nilalang ng kadiliman ang bilog, ang iba ay natutunaw, ngunit ang mas malalakas ay nakalalapit na. Gamit ang kanyang tinig, inawit niya ang awit ng alon, isang sinaunang orasyon ng mga karadlaw. Gumalaw ang hangin, nag-ikot ang lupa, at mula sa paligid ay lumitaw ang mga punong nagiging buhay upang protektahan siya. Pag-ibig bilang sandata sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Luna ang tinig ni Aling Rosa. "Anak, huwag mong hayaang lunurin ka ng galit." Sa isang sulok, nakita niya si Aling Rosa, nakakadena rin, ngunit buhay. Takot ang bumalot sa puso ni Luna, at muntik siyang mawalan ng lakas. Subalit bigla niyang naalala ang mga turo ng mga diwata, ang kapangyarihan ng pagmamahal. Hindi galit ang dapat niyang gamitin, kundi malasakit. Inangat niya ang kanyang mga kamay, pinikit ang mata, at inalay ang lahat ng alaala niya kay Aling Rosa, Mang Teban, at sa baryo. Ang kanyang damdamin ay nagliwanag, at sa isang iglap ay sumabog ang liwanag mula sa kanyang puso. Ang mga aswang ay napaatras, ang mga kadena ni Mang Teban ay nabasag, at si Kalina ay napilitan tumalon paatras. Ang paanyaya ng kadiliman, ngunit sa kabila ng lahat, may alok si Kalina. "Luna, hindi mo kailangang labanan kami. Ang dugo mo ay may halong karadlaw at tao. Isang araw, mamamatay ang mga mahal mo. Pero kami ay walang hanggan. Sumama ka sa amin. Maghari ka sa kadiliman. Sa tabi ko." Ilang sandali, tumahimik ang paligid. Tumingin si Luna kay Aling Rosa, kay Mang Teban, sa baryong sugatan. Tumingin siya kay Kalina. At mariin niyang sinabi, "Hindi kailanman magiging tahanan ko ang kadiliman. Dahil ako ay nilikha para sa liwanag." Ang huling sagupaan, muling sumiklab ang labanan. Lumitaw ang tatlong diwata mula sa ulap, sa panig ni Luna. Gumamit sila ng sagradong mga orasyon upang patahimikin ang mga nilalang ng Kalibonan. Pinagtulungan nila si Kalina, ngunit malakas ito. Habang ginugupo ng mga diwata ang mga nilalang, si Luna ay muling hinarap si Kalina. Sa labanang iyon, nagpalitan sila ng enerhiya, ang liwanag at dilim, ang alaala laban sa panlilinlang. Sa huli, sa tulong ng kwintas ng karadlaw, napasuko niya si Kalina, hindi sa pamamagitan ng pagkamatay, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang katawan ni Kalina ay naging abo, at mula rito ay tumubo ang isang maliit na punla. Ang liwanag sa gitna ng anino. Sa pagtatapos ng laban, bumalik ang liwanag sa baryo. Muling nagtanim si Mang Teban ng palay.
Si Aling Rosa ay nagluto ng lugaw para sa mga sugatan. Ang mga tao'y muling nagtulungan. Si Luna ay tumayo sa gitna ng plaza, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang gabay. Alam niyang may mas malalaking laban pang darating. Ngunit ngayon, alam din niyang hindi na siya nag-iisa.